Welcome to my channel. Kung gusto niyo po ang ganito mga kwento, please like and subscribe and huwag pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga videos. Isang kwento ang umikot tungkol sa isang Lebanese at kanyang asawang Syrian na nakatira sa Kuwait, na naugnay sa isang malagim na insidente kung saan pinatay nila ang isang Pilipina. Ang Lebanese ay isang empleyado na kumikita ng higit pa sa mga Kuwaiti, at ang kanilang pamumuhay ay tila puno ng kasiyahan. Nakatira sila sa isang magarang apartment sa tabi ng dagat, isang lugar na hindi karaniwang tinitirhan ng mga Kuwaiti, na may renta na umaabot sa ₱900,000. Sa kabila ng kanilang marangyang pamumuhay, naganap ang isang trahedya na nagbukas ng mga tanong tungkol sa kanilang tunay na pagkatao at mga motibo. Isang araw, umalis ang mag-asawa, ngunit walang nakakaalam sa kanilang pag-alis. Pumunta sila sa Lebanon at hindi na nagbalik. Ang susi ng apartment na kanilang inuupahan ay hindi nila naibalik sa may-ari. At ang may-ari ay naghihintay ng bayad ng upa, ngunit nakalipas na ang ilang buwan, wala pa din paramdam magmula sa mag-asawang ito at halos 1 taon at 4 na buwan nang hindi nagbabayad ng upa. Kaya't naglabas ng desisyon ang may-ari ng bahay na may karapatan siyang pumasok sa apartment. Nakasara ito sa hindi pangkaraniwang paraan. Naglagay sila ng higit sa isang kandado. Tila ayaw nilang may makapasok sa pinto. Ngunit may kaalaman ang lalaki, kaya't binasag niya ang pinto at natagpuan niyang walang laman ang apartment, maliban sa isang freezer. Ang freezer na ito hindi karaniwang makikita sa mga tahanan. Nakalagay ito sa sulok ng bahay. Nagtaka siya at lumapit sa freezer, ngunit napansin niyang may kandado ito na hindi niya maalis. Natatakot siya na baka may magreklamo sa kanya o baka bumalik ang Lebanese at sabihin na may pera siya roon na nakatago. Kaya pumunta siya sa mga kapitbahay at sinabi, "Binasag ko ang pinto ng apartment at nakita ko ang isang freezer na nakasara. Bubuksan ko ba ito o hindi?" Sabi nila, "Hintayin mo na lang ang pulis." Kaya't nang dumating ang pulis at nakita nila ang kahina-hinalang freezer at sinabi sa may-ari, "Sige, maaari mo nang buksan." Tumambad sa kanila ang isang frozen na katawan ng tao. At ito ay isang Pinay. Natagpuan siya na sobrang frozen. Sobrang ganda ng pagka-frozen niya na kahit amoy ay hindi lumabas. Siya ay na-freeze ng 1 taon at 4 na buwan. At walang nakakaalam tungkol sa kanya. Nagkaroon ng investigasyon sa lugar at napag-alaman mula sa forensic evidence na ito ang Pilipina na nai-report ng Lebanese 1 buwan bago sila umalis ng kanyang asawa. Nag-report sa mga otoridad tungkol sa nawawalang Pilipina na kasambahay. Ang kasambahay na ito ay nasa ilalim ng kanyang sponsorship. Bago sila umalis, iniulat niya na ang kanyang kasambahay ay tumakas mula sa kanilang bahay. Ngunit ang katotohanan ay hindi tumakas ang katulong. Lumabas na siya ay pinatay, binugbog at hinampas ng mabigat na bagay sa ulo at inilagay sa freezer na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagpatuloy ang kaso at ang investigasyon. Nag-report sila sa otoridad sa Lebanon upang mahanap ang Lebanese na ito. Si Asaf, ang Lebanese na pumatay sa Pilipina, ay nagtago sa Syria. Napag-alaman ng mga otoridad sa Lebanon ang kanyang kinaroroonan at humiling sa mga otoridad ng Syria na ibalik siya. Agad namang tumugon ang mga otoridad ng Syria at ibinalik si Asaf sa mga otoridad ng Lebanon. Sinisiyasat siya ng mga otoridad sa Lebanon, ngunit ayaw nilang ibigay si Asaf sa Kuwait. Hanggang ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Kuwait kung kailan maibibigay si Asaf sa kanila. Sa simula ng pagtatanong, sinabi niya, "Oo, totoo. Ang asawa ko na Syrian ay sinasaktan ang katulong gamit ang malaking vase. Palaging inaabuso ng aking asawa ang katulong." Ito ay kinumpirma ng isang Pilipinang kasambahay na kapitbahay nila at kakilala ng Pilipina. Nang tanungin siya ng mga otoridad sa investigasyon,
Sinabi niya na ang asawa ng Lebanese na iyon, na isang Syrian, ay palaging pinapahirapan at sinasaktan ang katulong. Hindi binabayaran ng sweldo at inaabuso. Aminado ang Lebanese at sinabi niya, "Oo, isang araw nagalit ang asawa ko at kinuha ang vase tulad ng dati sinaktan niya ito. Hindi ko inaasahan na mapupuruhan siya. Paulit-ulit siyang hinampas gamit ang vase. Nang makita ko nawalan siya ng malay, naisip ko, mas mabuti na mamatay siya kaysa magkaproblema kami. Kaya tinuluyan ko siya." Gayunpaman, natuklasan ng forensic evidence na hindi siya namatay sa hampas na mabigat na bagay, kundi namatay sa lamig, na nangangahulugang nag-freeze ang kanyang mga ugat. Ang mga detalye ng insidente ay nagbigay diin sa malupit na kalagayan ng biktima at nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga pangyayari. Ito ang sukdulan ng kasamaan. Para kang naglilibing ng buhay na tao. Ang Pilipina ay namatay sa isang karumal-dumal na paraan. Sa kabutihang palad, ang mataas na hukuman sa Kuwait ay naghatol ng kamatayan kay Asaf, ang Lebanese, at sa kanyang asawa si Bint Hasson. Hanggang ngayon hinintay pa rin ang kanyang pagsuko. Siya ay nakatakas papuntang Damascus at ayaw nang bumalik sa Lebanon. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga otoridad na maaresto siya, patuloy ang kanyang pagtakas. At ang kanyang mga aksyon ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na batas laban sa karahasan at pang-aabuso. Ang kwento ni Abu Asaf at Bint Hasson ay nagsisilbing babala sa lahat tungkol sa mga panganib ng kalupitan at ang mga epekto nito sa mga inosenteng biktima. Sa huli, ang hustisya ay dapat makamit, hindi lamang para sa Pilipina, kundi para sa lahat ng mga biktima ng karahasan. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Kung nagustuhan niyo po ito, please like, share, and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat po.